Sa masaya niyang asta, hindi niyo iisiping may problema kay Junjun. Pero ang totoo, 6 na taong gulang lang ang kanyang mas malaki at mas matabang kalaro. At si Junjun, nasa maniwala kayo o hindi, ay 9 na taong gulang na. Hindi na bago ang ganitong mga bata sa bayan ng Aruroy sa Masbate. Mga batang hindi tumatangkad. Mga batang butot balat. Araw-araw nililipasan ng gutom ang mga batang ito. At kung makakain man sila, puro kanin, walang ulam. Minero ng ginto ang tatay niyang si Alvin, pero hindi naghahatid ng ulam sa pagkainan ang gintong kabuhayan. Delikado ang pagmimina ng ginto. Habang palalim ng palalim, paliit ng paliit ang bunganga ng lupa. Nasa loob ng butas si Alvin mula madaling araw hanggang gabi. Lalabas lang para umihi at kumain. Tinitiis na lang namin. Umasa pa rin ako na darating din ang panahon na medyo baka na lang makaangat kami ng konti. Pero swertihan ang buhay sa ginto. Kung buenas, maaaring kumita ng 10,000 piso sa isang araw. Kung malas, bokya. 0, gutom ang pamilya mo. Ilang buwan ng 0 si Alvin. Sa datos ng Department of Health, 26% ng mga bata rito sa Aruroy gutom. Because we cannot sustain feeding all of these children. Hindi kaya ng gobyerno. So everybody will have to participate. Hindi lang sa ginto mayaman ang Masbate. Dito rin matatagpuan ang pinakamalalaking rancho at pinaka-high quality na mga steak sa Pilipinas. Bukod pa ito sa malalawak na taniman ng kopra. Pero sa kabila ng yamang ito, nananatiling mahirap ang lalawigan. Sa datos ng United Nations, isang dekada nang hindi gumagraduate sa top 10 poorest provinces in the Philippines, ang Masbate. The local governments are supposed to be the ones to deliver basic services. Ang problema lang, ang mga local governments naman, very dependent on national government for their financing. So, ibig sabihin, walang budget? Almost wala for implementation. Hindi. Sa nutrition. Oo, sa nutrition. Wala. Kakatuwang isipin na sa lugar ng malalawak na rancho, sa lugar na kilala sa ginto, gutom ang mga tao. Dito raw kasi habang alipin ng lupa ang karamihan, nakahiga sa ginto ang kakaunting mayayaman. Sa mismong bayan ng Baleno, ito ang tumambad sa amin. Si Jenny Lynn, magtatatlong taong gulang na. Pero ang katawan halos sinlaki lang ng 1 taong gulang. Malala ang malnutrisyon ng bata. Marasmus ang tawag sa ganitong klase ng pangangatawan. Parang kinakain na ng katawan ng sariling laman dahil sa labis na kapayatan. Ang puwet ang pinakamatabang parte ng katawan. Kapag kulang na tayo sa taba, ito ang unang nawawala. Kapag lumala pa ang gutom, mamamayat ang mga braso, ninipis ang buhok, luluwa ang mga mata, maninikip ang dibdib hanggang mahirapan ang bata sa paghinga. Noong taong 2005, ang bayan ng Baleno ang numero 1 pagdating sa malnutrisyon sa buong probinsya ng Masbate. Sa bawat 10 bata rito, 3 ang gutom. Hindi pa naaabot ng mga government feeding program ang Baleno. Walang doktor o nurse sa mga health center dito. Sabi nga natin may mga munisipyo, may mga lugar na kulang sa resources, kulang sa mga institution na nadi-deliver ng mga services. So talagang kawawa yung mga bata, mga tao. Kada eleksyon, pirming pangako ng mga politiko na burahin ang gutom sa ating bansa. Kada pangulo, ito ang nais iwanang pamana.
Isang bansa na walang nagugutom. Naging tanyag ang tinapay na Nutriban na ipinamudmod sa maraming eskwelahan. Nung panahon ni Cory, pinalitan ng Nutriban at ginawang soy milk. Ginamit naman ni Erap ang mga pagkain mumurahin tulad ng noodles at chichirya para masolusyonan ang malnutrisyon. Sa panunungkulan ni Arroyo, bigas ang binigyan prioridad. Inilunsad ang Food for School program na nagbibigay ng bigas sa lahat ng estudyante. Mainam ang mga solusyon ng kada administrasyon pero sa kasamaang palad, walang nagwagi. Patuloy tayong nagpapalaki ng henerasyon ng mga gutom. Iniwan namin si Alvin at kanyang pamilya sa minahan ng ginto, naghihintay ng grasya. Ang hindi niya alam, kung aasa lang siya ng aasa, maaaring ang pamilya niya gutumin ng pag-asa. Marami sa aming mga mamamahayag ang hindi nakararanas ng gutom, kasing tindi ng napanood natin ngayong gabi. Kaya hamon sa amin ang makisimpatya, ang maiparamdam sa mga manonood ang tunay na gutom, at ihayag ang obligasyon nating lahat na wakasan ang problemang ito. Ako po si Howie Severino, at ito ang Sine Totoo.